Lagay ko ulit. Sorry. Sorry. Okay na? 1, 2, 3, go. Hi Nationalian, I'm Jamila. I'm JC. And welcome to our alumni interview. And for today's video, makakausap natin ng isa sa mga graduates ng NU Fairview to know more about their experience during their college life. So, can you please introduce your name and share your course and batch when you graduate? Okay. So, habang viewers, guys. Nationalians. Okay. So, ayun. Hi Nationalians. I am Cyrillus Baltasar. Batch valedictorian of batch 2024. Then, I graduated yung course ko is sorry, ulit na. Sorry. Tatawa. Hindi na papapatasin kaya sa inyo. Sorry. Game na. Akin. Simula. Sorry. Game na. Tago ka ba? Game. Ayusin ka na. Ayun, sana ako. Ayun. Sagot na ni Kuya. Sagot na po. Okay. So, hi Nationalians. I am Cyrillus Baltasar. I am the batch valedictorian of batch 2024 of National University Fairview, and I graduated under BSBA Marketing Management. So, another question po. Why did you choose NU Fairview and what are you currently doing? Okay, so I choose NU Fairview way back 2020, I believe, before nung pandemic. I heard na may magbubukas na NU, so National University, nearby our location. So, as someone na malapit sa Fairview, parang it's too good of an opportunity to parang ignore, kasi imagine yung mga universities nasa Manila usually, di ba? So, the mere fact na magkakaroon sa Fairview, talagang interested agad ako, and of course yung family namin. Then, nag-entrance exam, then nakapasa, and then talagang NU Fairview lang yung first and only option ko during that enrollment period. Then, yun nga, nagka-COVID-19, so buti pasado na enrollment na lang. So yeah, NU Fairview talaga. Bali may entrance exam po pala nung time. During Sa amin that po time. kasi ngayon wala. Wala na. Interview na lang. Interview. Sa Sa amin, course exam po lang. namin. Bago na pala ngayon. So, next question po is, what motivated you to choose your program when you were student sa NU? So, a little bit of background. Before college, during senior high school, naging student assistant ako dun sa school ko nung senior high. So, medyo marketing related siya. So, during the school year, tsaka nung summer, na-hire ako nung school mismo. Parang summer job as parang marketing officer nila dun sa school mismo. So, parang nagka-first hand experience ako of how marketing works. Then, may mga admin tasks din. So, I felt na ready ako kasi yun nga, na-experience ko siya first hand and something na natural sa akin. So, yun nga, dahil may interest na ako with NU Fairview, blessing na may program offering sila na BSBA, major in marketing management. So, yun na yung tinake ko na program. And then, I guess, parang nagtanong kayo earlier of what am I doing right now, no? I'm trying to recall yung question kanina. So, ngayon, currently working ako sa isang visa consulting agency. So, we guide yung mga Filipinos na magmamigrate into Commonwealth countries such as New Zealand, Canada, and Australia. But before that, after NU Fairview, nasa Global Bank ako. So, after naman sa NU, nasa professional setting naman ako and working talaga non-stop. So, yeah. Ask ko lang po, marketing po ba yung first choice niyo po talaga sa college? So, anong bata ako, obviously hindi. So, I guess kayo din naman, hindi yan ang gusto nyo nung maliliit kayo. So, for sure nasagi sa inyo yung nursing,
I guess parang before gusto ko din yung education. But nung nandun na ako sa period, nung high school ako na parang I can decide on my own na din. Yun talaga yung gusto ko. Parang interesting siya sa akin and something na natural kasi. So, yun lang din talaga yung first option ko. Then, hanggang kahit mag-evolve ako, marketing talaga. What challenge did you face as a student and how did you overcome it? Okay, so challenges, first is yung online setting. I'm not quite sure if naabutan nyo pa yun, but I guess hindi na kasi if first tama no, mga first Ngayon po, online po kami, class. may Online class. Pero the difference is may mga physical or may mga on-site classes kayo. Kami talaga for 2 years wala. So challenge siya kasi ang hirap mag-engage dun sa mga kaklase. Then ang hirap maki-connect din kasi hindi mo naman sila talaga kilala, no? Pati yung professors. And syempre, dahil ganun, nakakatamad mag-aral talaga. Imagine nasa bahay ka for whole 2 years, no? Walang nakakaalam kung even naligo ka na ba nung klase na yon or kung nag-aaral ka ba talaga. But yun, syempre nilabanan yung distractions ng pandemic. And I think yun yung pinaka-biggest challenge ng student ako. Then afterwards, of course, good challenge naman yung mga extracurricular from organizations inside NU then outside. So, yun, overcome naman kasi ang goal ko talaga is graduate then bonus na lang kung ano man yung mga na-achieve ko afterwards. Ano po yung mga nakatulong sa inyo para mag-stay po kayo motivate po during difficult times po? And ano po yung advice nyo sa mga students na nakaka-experience ng same experience po sa inyo? Okay, so kung pipili lang ako ng isa, kailangan talaga meron kayong healthy and positive support system. Not necessarily kamag-anak ninyo kasi yung mga toxic na kamag-anak. Not necessarily kailangan kaibigan nyo kasi yung mga toxic na friends. Pero yung matatawag niyong support system na sincere, no? Support system na susuportahan talaga kayo ng genuine. I guess yun yung nakatulong sa akin na mag-push talaga sa goals ko nung college ako. Kasi without them, talagang ma-off track talaga ako. So, I think yun talaga yung nagmamatter. Then, the rest is nasa sa akin na yun. I mean, yung actions ko na, decisions ko na. But sobrang nakatulong na meron akong healthy and positive support system. Next question po. How did your experiences in the university prepare you for your future career? Okay, so nung college ako, except sa school, part din ako ng national organization ng marketing. So, the best way to describe it is hawak namin yung lahat ng organizations sa Philippines ng marketing students. So, I guess parang third year ako nun, tsaka fourth year ako nun. So, na-prepare ako nun kasi without any purview, hindi rin ako makapasok sa ganung environment, ganung organization. So, malaking tulong yung meron kang environment na professional kahit na mga estudyante pa lang kayo. Kasi paglabas nyo ng school, tama no, BSHM students kayo. No? So, kapag ina-expose nyo na yung sarili nyo sa professionalism, sa professional level ng craft ninyo, paglabas nyo ng school, hindi nyo naman siya bibasicin kasi learning experience pa rin naman, may growth pa rin. Pero more of hindi kayo matatakot kasi alam nyo na na-maximize nyo yung time nyo during your college. So, I guess yun yung nakatulong talaga sa akin. Na-maximize ko yung 4 years ko sa NU Fairview. And then paglabas ko, parang it's up for me to grab whatever opportunities available for me. And of course, kung ano man yung saan man ako makarating, di ako matatakot. So, thank you NU Fairview. Di ba po nag-OJT po kayo? Masasabi niyo po ba na nakakatulong po talaga yung OJT sa work na itatapos? Oo. Actually, well, yung position ko nung OJT ako, hindi siya super, like,
related dun sa naging work ko ngayon. But somehow yung nature is similar. So, kahit na ganun, I think sobrang laking tulong na pupunta kayo sa company and kukunin nyo yung role during your internship or OJT na yung talagang yung career na ipupursue nyo. Kasi ano yun parang testing ground sa inyo. And syempre, learning experience yun. So, hindi yun dapat na parang baliwala Kailangan i-take nyo yun seriously. Kailangan i-take talaga yun seriously. And for me, sobrang nakatulong yun kasi, again, first-hand experience yun Parang trial and error siya. Kasi pag nag-work kayo, hindi na kayo pwedeng magkamali basta-basta. And pagka tinrain kayo, hindi na kayo bibabyhin. Kasi syempre, student kayo Pag nag-work kayo, kailangan seryoso na. So, malaking tulong yung OJT kasi yun yung na-experience. Which of the universities or values have you carried with you and how have you applied them in your professional career? Hindi ko nakakabisado yung core values. Joke lang. Among the 5 talaga, I think lahat naman yun important. Naalala ko, tinanong ako nito nung isang interview before I graduate. May mga special interviews kasi na ginagawa doon. And I'll always choose integrity. Kasi among the 5, I think yun yung non-negotiable. Hindi yung pwedeng alisin yun 24/7, yung integrity. Kailangan may integrity kayo sa, as student, no? Kailangan nasa tama lagi yung ginagawa niyo. As a citizen of your country, kailangan may integrity kayo, no? Kailangan responsible citizens kayo. Most importantly, as an individual, as a professional. And kahit anong role talaga, essential yung integrity. Again, kahit na anong gawin ninyo, maliit or malaki, I believe integrity talaga yung kailangan na present para din you can get the best result and ibe-bless ano man yung ginagawa. Kasi without it, may consequences pag walang integrity. So, ayun nga po sabi niyo, integrity. Sa tingin niyo po, ano yung most important po talaga na core values na need i-apply po bukod sa integrity? Okay, so bukod sa integrity pa. So dalawang core values na yung pinag-uusapan natin. Correct, no? So, okay, meron din ako dyan, no? So, except sa integrity or together with integrity, I think resilience talaga. Resilience kasi nasa Pilipinas tayo. So, kailangan maging resilient tayo And besides that, hindi tayo perfect. So, I guess, if we have resilience, magiging productive ka pa din kasi you're going to push yourself to your limits and hindi ka titigil hanggang hindi mo na-achieve yung goal mo. So, kailangan maging resilient ka regardless of the situations in our country or ano man yung mga hurdles or roadblocks na ma-encounter ninyo. So, I think that's a good combination. Kasi ang hirap maging, alam mo yun, a person with integrity kung hindi ka resilient. Pag bumigay ka, mawawala rin yung integrity mo eh. So, I guess, yun, integrity and resilience, very important. Possible last question na po. Sure. What advice will you give to current student to succeed academically and professionally? And what habits help you become successful? Sorry, ano yung second part? What habits po na nakatulong sa'yo to become successful? Okay. So, kung meron man akong mapapayo is pipiliin nyo yung mga pakikinggan ninyo ng mga payo. Kasi mahirap mag-stick sa isang payo lang. Marami kayong maririnig na payo sa mga, tulad ko, alumni, sa mga mentors ninyo, professors. Sa mga kayo, for sure, as a group, nagbibigay din kayo ng advice to each other. Pero piliin ninyo yung payo na i-absorb ninyo, i-adapt ninyo. Kasi for me, lahat naman tayo, for sure, tayo gusto yung maging successful, lahat tayo gusto maging successful. And I guess, success is self-defined kasi yan. Ikaw lang makaka-define ng success. So, in terms of pagtanggap ng guidance and payo, pipiliin ninyo. Kasi, dun lang masusupport yung self-definition nyo ng success if napipili nyo mabuti yung mga payo na ina-absorb yun, ina-apply ninyo. And yun, nakatulong yun for me academically and professionally. Kasi, yun, I'm equipped with the right advices and right guidance. And, what's the second question again? Sorry. Yung ano po? What habits help you? Habits. Okay. So,
In terms of habits, in connection din dun sa mapapayo ko for you guys nationals and sa inyo din, no, yung pag pili nung right na payo. And syempre, pagpili din ng tamang tao na isosurround din nyo sa paligid ninyo. I think yung best habits talaga is yung being open in terms of communication. Makipag-usap kayo, makipagkwentuhan kayo. Not limited sa kung may partner kayo, kung may boyfriend ka, may girlfriend ka. Not limited doon. If may mga barkada kayo, may mga mentors kayo. But ano lang, I think good habit na nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, nakikipag-communicate. And for me talagang every conversation talaga may makukuha kayo or may mababaon kayo na na something na magagamit ninyo in the future, especially sa buhay. Kasi I think good habit siya kasi we tend, of course, with our gadgets, so with the technology na meron tayo, minsan we tend to have self-time lang with our phones or magsayang ng oras or whatnot. Pero pag nasa nasa labas kayo or nasa school kayo, may pag-usap kayo, communicate and try to learn from every conversation. So I think yun yung best habit na mapapayo ko kasi iba tayo ng schedule. Pero yung communication, I guess we have the time to communicate. Last na lang po, pwede pong makahingi po kami ng tips para maging successful kami in the future. Thank you po. Okay, so again, ano pa lang naman, pricing pa lang. Graduate ko lang 2 years ago. So, yun. Pero in terms of success, mapapayo ko lang, as mentioned earlier, yung success kasi is self-defined. Yung success for him, baka hindi yun yung success for you. Yung success for you, baka hindi yun success sa kanya regardless. So, marirealize yun pag nagtrabaho kayo. Nung nag-work ako, success for me talaga more of pagpayaman talaga. Siyempre, hindi naman hindi gusto yun, di ba? Pero may mga naka-work ako na yung success sa kanila is yung maalagaan yung parents nila na nasa ospital. Yung iba naman nagpapaaral ng kapatid. Yung iba naman nag-support ng mga anak nila, families nila. No? So, iba-iba yung goals, iba-iba yung success. So, I guess, kung gusto nyo maging successful, identify nyo muna ano ba yung success for you. Ano ba yung level na parang feeling ko, successful na ako. And huwag nyo hayaan na ibang tao yung magdidikta sa inyo. Kasi from that point, mamamanage yung expectations ninyo. And alam nyo yung gagawin ninyo kasi kayo yung nag-set ng standard. Pero syempre, kailangan, tamang support system. Kasi baka naman, dahil may barkada ka, baka iba yung success for them. Baka illegal or moral values nyo na may matatamaan. So I guess, i-define niyo yung success. Pag na-define nyo na-identify nyo na, i-reach nyo yun. And core values, gawin nyo yun with integrity and resiliency. Then, of course, faith. Then, let's see what happens. And more likely, hindi kayo mag-fail. Magiging, like, contented and, ano yung tamang word? Parang ma-feel nyo yung, parang ano ba yung word? Parang satisfaction. Kasi nga, yung success is galing sa inyo. Yun yung pupunta. Again, thank you po for sharing your experiences, lessons, and advice with us. Super na-appreciate po namin yung time and effort nyo po na binigay for this day. Thank you so much. So, salamat bro. Salamat. Good luck sa inyo. And praying na maging successful kayo after 10 your birthday. So. Bye na naman. Ay, di ba? 1, 2, 3, go. Bye na naman. Ilang minutes ba yun? Takaba ko ba sumagot? Nagulat ako yung mga off script kayo eh. Sorry po. Pero okay lang. 17, pwede na yan. Hindi na papanorin na yun. Hindi naman panoorin ng pop na yan. Pero tama mga first year kayo. Enjoy nyo lang. Yung brother ko, second year, si Chester Baltasar. Mention ko na niya. Ayun. Sali kayo sa mga org. Pero alam ko hindi na maganda org sa NU eh. Hindi nga po kami masyadong nakakasali kasi po yung schedule. Schedule din kasi. Tsaka hindi na maganda yung ngayon. Ano pa ba? Yung U-Week nga po, hindi nga po masyadong ramdam. Oo, kasi naka-record po. Hindi
Baka blackmailin nyo ako eh. Hindi, nung time namin, thank you. Nung time namin, First batch mo ba kayo? kami yung totoong first batch. Pero may nauna kasi sa amin. Kami yung unang first batch kasi kami yung unang first year. May naunang batch, pumasok sila ng NU, second year na sila. Or parang, basta hindi parang kami talaga yung una eh. Pero may nauna sa amin. Mas konti lang yun. Kaya parang iniisip ko, sinasuggest ko sumali ng org. Papakit na ng org sa NU. Pero sali kayo sa yung mga nasa labas. Pero naman, then kung wala, narinig na joke. Joke lang. Alam kayo ng hobbies na maganda. In kayo sa sports kayo. Kahit nga po sports, di rin mga sa... Ayun, diba? Sa church yan. Kaya kayo ng church. Pag puro aral lang kasi. Taga saan pala kayo? Taga Caloocan. Caloocan. Si Mes. Lahat kayo Caloocan. Sa baby po. Sa Uyo ka. So ikaw ang nagturo dito. Pupunta ka ba dito? Pupunta ka dito sa Kings Point? Goodwill? Bihira lang. Saan ka ba sa Uyo? Sa Del Nacio po. Malapit ka sa... Saan malapit yun? Sa UU High School. Sa Uyo High School. Kasi, sorry, may pasok kasi hanggang Sabado. Yun yung message ko ngayon. Kasi sabi ko Sunday sana. Kasi naiya ako sa inyo, baka family sa inyo. Okay. Sa kayo after? Uwi na kayo. Marami pa bang gagawin? Oo, na yung init-init. Dalawa lang. Ayun lang. Ay, salamat. Ako, naiya naman ako. Thank you po na istubo po namin yung best name. Hindi. Okay lang. Salamat sa inyo. Kasi na-flatter nga. Kasi, hindi ko alam kung pa ilang interview ko na to. Na-interview before online naman. Tapos, alam ko may mga